Magandang hapon po. Krimen sa Maynila, isang patay na babae na nakagapos pa ang natagpuan sa kwarto ng isang hotel. Tinutuntun ngayon ang babaeng nakasama ng biktima sa pag-check-in lalo't nahulikam ang kanyang pagtakas. Nakatutok si Jomera Presto. Wala ng buhay at nakagapos pa ang mga kamay. Ganyan nadatnan ng mga otoridad ang isang babae sa loob ng kwarto ng isang hotel sa Santa Mesa, Maynila umaga nitong Huwebes. Ayon sa Barangay 587, lumabas sa backtracking ng mga pulis na isang lalaki at babae ang kasabay na nag-check-in ng biktima sa hotel noong Miyerkules ng gabi. Sa kuhang ito sa Barangay 589, mag-alas 7 ng umaga kinabukasan, makikita ang babaeng yan na naka-shades at face mask habang may dalang helmet. Galing daw siya sa hotel at ilang beses nagpabalik-balik sa Old Santa Mesa. Hanggang sa lumiko na siya ng reposo. Maya-maya, makikita ng babae na tumatakbo sa kabaan ng Peralta. Makalipas ang ilang minuto, isang room boy ng hotel ang hinahanap ang babaeng tumatakbo. Siya raw pala ang babaeng kasama ng biktima sa loob ng hotel. Hindi na nahagip ng CCTV ng Barangay 589 ang lalaking kasama nila na nasa kabilang kalsada naman dumaan. Yung lalaki, Old Santa Mesa, kaliwa, galing sa hotel na hindi na rin nakita dun pakanan, papunta ng Teresa. Hindi na gaano hagip sa CCTV pero ang babae raw na tumatakbo ang pasaherong sumakay ng jeep papuntang Mandaluyong. Sabi pa ng barangay, may kakulangan talaga ang seguridad ng hotel. Hindi rin daw nakikipag-ugnayan ng management sa kanila. Sana naman sa pamunuan ng hotel ng bigyan nila ng security guard. Wala pong security guard yun eh. Paglalabas yung customer nila, dapat sabay. Kasi pag sa hotel, pwede yung dalawang babae, isang lalaki, pinapayagan nila yun. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa management ng hotel pero itinanggi ng staff na sa kanila nangyari ang krimen. Nakipag-ugnayan din kami sa Manila Police District pero tumanggi pa silang magbigay ng detalye sa kaso habang patuloy ang kanilang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. 8 pamilya sa Barangay Tanyong, Marikina ang nasunugan. Nagbuwis ang buhay sa sunog ang isang lalaking nagsalba ng sanggol. Nakatutok si Bea Pinlac. Nabalot ng apoy at usok ang himpapawid sa Barangay Tanyong sa Marikina pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Tila gumuho ang mundo ng pamilya ng 50 anyos na si Tatay Alan na nasawi sa sunog. Binalot na yung sanggol po, yung sanggol. Sabi niya, ilabas mo. Sabi niya, balikan ko lang yung bag. Sabi ng apo kong maliit. Patay na si Lolo. Hindi patay si Lolo. Masakit sa... Nalabas niya yung mga apo niya, tapos pati yung asawa niya, tapos binalikan yung bag, nandun siya nakita sa may loob ng kwarto sa may likod. Ang laman ng bag ni Tatay Alan, pera, mga ID at iba pang gamit. Sugatan naman ang isang 53 anyos na babae. Meron siyang mga burns sa dalawang paa, sa balikat, tsaka sa kamay. Ayon sa BFP, hindi bababa sa 6 na bahay ang natupok ng sunog na umabot ng unang alarma. Nasa 8 pamilya o halos 30 individual ang apektado. Mabilis daw kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga natupok na bahay. Buti na lang po buhay yung pamilya ko. Ang hirap po mawalan ng bahay. Sobrang sakit po. Humigit kumulang 350,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog na naapula mag-aalas 3 na ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Nasa Malaysia na si Pangulong Bongbong Marcos para sa ASEAN Summit bago umalis. May mga iniutos siya sa kanyang gabinete. Kabilang dyan, ang pagpapababa sa presyo ng construction material sa mga proyekto ng gobyerno na ayon sa Pangulo ay overpriced. Nakatutok si Darlene Kai. Several items like asphalt, steel bar, cement,
are overpriced by as much as 50%. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ang nadiskubre ng DPWH sa kanilang pag-uusisa sa mga proyekto ng gobyerno. Sabi ng DPWH, ginamit ang mga overpriced na materyales sa iba't ibang proyekto tulad ng pagpapatayo ng mga kalye, tulay, classroom at health centers. Nagsimula na tayo several weeks ago sa pagre-review at pag-benchmark ng mga presyo. Marami po dito talagang ang layo ng presyo sa merkado ng iba't ibang mga materyales. Kaya bago umalis kanina papuntang Kuala Lumpur, Malaysia para sa 47th ASEAN Summit and related summits, may utos ang Pangulo kay Dizon. To bring down the cost of materials by as much as 50%, which will result in savings in the capital outlay, spending of at least 30 to 45 billion pesos. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Idedetalye raw ni Dizon sa mga susunod na araw ang mga reformang gagawin sa presyo ng materyales. Tiniyak niyang hindi ito makaaapekto sa kalidad ng mga proyekto. Patuloy raw na sinusuri ng DPWH sa mga proyekto at kontrata kasabay ng paghahabla sa mga sangkot sa korupsyon. Inatasan din ng Pangulo ang Bureau of Internal Revenue na habulin ang mga nangurakot. May pahayag din ng Pangulo sa gitna ng mga panawagang huwag munang maningil ng buwis dahil sa isyu ng korupsyon. The Department of Finance has also instructed the BIR to look into the possible exemption of certain taxpayer segments from the obligation of withholding and remitting creditable withholding taxes, and the simplification and lowering of the applicable creditable withholding tax rates. Habang wala ang Pangulo, itinalagang caretaker o tagapangsiwa ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary Sonny Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, live ako ngayon dito sa labas ng bahay ni Kuya at sa ilang sandali ay muli itong magbubukas at magpapatuloy ng bagong set ng housemates para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Kasama natin ang fans na nag-aabang sa muling pagbubukas ng PBB House sa panibagong collab ng GMA at ABS-CBN. 20 mga Gen Z ang sasalang sa challenges at ipakikilala ang kanilang pagkatao sa teleserye ng totoong buhay. Tumutok lang dito sa 24 Oras Weekend para sa mga sorpresa at updates kaugnay ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0.